organizational design. Sa simpleng paliwanag, ito ang proseso ng pagdidisenyo kung paano hahatiin ang trabaho. Sino ang mamamahala, sino ang mag-uulat kanino, at paano makikipag-ugnayan ang bawat departamento. Isipin ninyo ang paggawa ng bahay. Hindi maaaring magsimula agad ang construction ng walang blueprint. Kailangan munang malaman kung saan ilalagay ang sala, kusina, at mga kwarto. Ganito rin sa isang negosyo. Bago magsimula ang operasyon, kailangan planuhin kung paano bubuin ang organisasyon upang maging maayos ang daloy ng trabaho. Ang magandang organizational design ay nagresulta sa una, malinaw na responsibilidad. Pangalawa, mabilis na komunikasyon. Pangatlo, mahusay na decision making. At panghuli, mataas na productivity. Sa kabilang banda, ang maling organizational design ay nagdudulot ng kalituhan, mabagal na operasyon, at pagbaba ng performance ng kumpanya. Ngayon, pag-usapan naman natin ang traditional organizational design. Ang traditional organization design ay pinakalumang paraan ng pag-oorganisa ng isang kumpanya. Dito, malinaw ang hierarchy o chain of command. Ang bawat empleyado ay alam kung sino ang kanyang supervisor at manager. Karaniwang ginagamit ito sa mga traditional na negosyo at maging maraming government agencies. May tatlong pangunahing uri ito. Una, ang simple organization. Pangalawa, ang functional organization. Pangatlo, ang divisional organization. Ang pangunahing layunin nito ay magkaroon ng kaayusan, disiplina at malinaw na otoridad sa loob ng organisasyon. Bagamat matagal na itong ginagamit, marami pa rin kumpanya ang gumagamit nito dahil epektibo ito lalo na sa mga organisasyong malinaw ang proseso ng trabaho. Ang unang pag-uusapan natin sa traditional organizational design ay ang simple organizational design. Ito ay karaniwang ginagamit ng maliliit na negosyo o mga bagong kumpanya. Halimbawa nito ay isang maliit na grocery. Kasama yung bakery, pwede din ang coffee shop o family business. Sa ganitong setup, iisa lamang ang pangunahing manager o may-ari na gumagawa ng halos lahat ng desisyon. Kaunti lamang o minsan walang departamento, kaya mabilis ang komunikasyon at mabilis din ang pagdidesisyon. Ang pinakamalaking advantage nito ay flexibility. Kung may kailangang baguhin, mabilis itong maisasagawa dahil hindi kailangan dumaan sa maraming approval. Gayunpaman, may malaking limitasyon ito. Kapag lumaki na ang negosyo, nagiging mahirap para sa isang tao lamang na kontrolin ang lahat ng operasyon. Kaya habang lumalaki ang kumpanya, kinakailangan ring baguhin ang organizational structure. Sunod naman ang functional organizational design. Ang functional organization design, ang mga empleyado ay pinagsasama-sama ayon sa kanilang specialization. Halimbawa, may marketing department para sa promotion, finance department para sa budget, human resource department para sa recruitment, operation department para sa production. Dahil magkakapareho ang
organizational design. Kasi mas flexible ito kumpara sa traditional design. Mas binibigyan ng kapangyarihan ang mga empleyado upang makapagdesisyon. Mas mabilis din itong nakakaangkop sa pagbabago ng teknolohiya, customer preference at global competition. Kabilang dito ang team design, matrix design, project design at boundaryless design. Itong organizational structure na karaniwang ginagamit ng malaking international companies ngayon. Ngayon, pag-usapan natin ang team design. Sa team design, ang pinakamahalagang bahagi ng organisasyon ay ang teamwork. Hindi lamang isang manager ang gumagawa ng lahat ng desisyon. Ang bawat miyembro ng team ay hinihikayat na magbigay ng idea at tumulong sa paglutas ng problema. Dahil dito, mas maraming innovation ang lumalabas. Mas nagiging motivated din ang mga empleyado dahil naramdaman nilang mahalaga ang kanilang contribution. Gayunpaman, kapag walang malinaw na leader, maaaring magkaroon ng kalituhan kung sino ang may final decision. Ang sunod nating pag-uusapan ang matrix design. Ang matrix design ay isa sa pinakakomplikadong organizational structure. Dito, ang isang empleyado ay may dalawang manager. Ang una niyang manager ay ang functional manager. Ang pangalawa niyang manager ay ang project manager. Halimbawa nito, isang IT employee ang maaaring kabilang sa information technology department. Ngunit kasabay nito ay bahagi rin siya ng isang special project. Ang advantage nito ay napagsasama-sama ang iba't ibang expertise mula sa iba't ibang department. Ngunit, maaari at otoridad sa ibang tao. Hindi ibig sabihin nito na iniiwasan ng manager ang kanyang responsibilidad. Sa halip, ipinapakita nito ang tiwala ng manager sa kakayanan ng kanyang empleyado. Ang mahusay na manager ay marunong mag-delegate dahil alam niyang hindi niya kayang gawin
ng delegation sa pagpapabilis ng trabaho at ang papel ng formal at informal